Estudyante sa Pinas versus estudyante sa US. Ano ang pinakamalaking difference? Ay mga ma'am, sir, marami nagtatanong sa akin, mas mahirap ba magturo sa student sa US kaysa sa Pinas? At ang sagot dyan, hindi simple. Mga ma'am, sir, welcome back. Sa video na ito, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-interesting na comparison bilang teacher abroad. Ang estudyante sa Pilipinas versus estudyante dito sa US. Noong nagtuturo ako sa Pilipinas, ang napapansin ko sa maraming students ay very respectful sila sa kanilang mga teacher at mas sanay sa traditional classroom setup. Kapag nagsalita ang teacher, mas expected na tahimik ang klase at sumusunod agad ang mga estudyante. Siyempre, hindi rin naman perfect pero mas visible ang culture of respect and authority. Dito naman sa US, ang students ay ibang-iba ang classroom behavior and expressions. Mas vocal sila, mas expressive at minsan mas comfortable sila magsabi ng opinions nila. Bilang teacher, kailangan mong mas paghusayan ang classroom management, relationship building at consistency sa expectation, especially sa middle school, from 6th grade to 8th grade. Hindi ibig sabihin na mas mabuti ang isa kaysa sa isa, magkaiba lang talaga ang school culture. Sa Pinas, mas ramdam mo traditional respect. Dito sa US, mas ramdam mo ang individuality at student voice. At bilang teacher, malaking adjustment iyon. Kailangan mo magbago ng approach. Hindi pwedeng pareho lang ang strategy mo sa dalawang bansa. Kailangan mo intindihin ang environment, culture, at needs ng students mo. Para sa akin, ang pinaka-realization ay ito. Saan ka man magturo, ang goal pa rin ay pareho. Maabot ang mga bata at tutulungan silang matuto. So usually, we do routines here in the US and also expectations. Napakalaking factor ng classroom management kapag middle school teacher ka dito. So comment down below, anong pinakamalaking napansin mong difference sa students sa Pinas at abroad?